Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of February. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay. Kamusta mga Aquarians? Patapos na ang birthday season ng mga Aquarians. Okay? Remind ko ulit kayo sa mga nagme-message sa inyo, hindi ako magme-message. And ang palatandaan na legit ang ating account, isa lang yung pinafollow ko, which is yung backup account natin kay Angeles 11. Isa lang ang pinafollow natin. Ingat-ingat. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of February. Okay? Para sa inyong personal reading, kindly send me a direct message. Okay? And para sa mga crystals, if you buy bundle, okay, nagbibigay po tayo ng special discount. Pero magsisale tayo soon, okay? Mag-a-announce ako. March. Okay. Let's see kung ano meron para sa mga Aquarians. Let's see kung ano meron para sa mga Aquarians. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of Feb-ibig. Kamusta ang puso? Alright, tumalon. The Fool card in reverse. Nagiging mas maingat na. Okay? Wiser sa decision. Sabi ng mga Aquarians, hindi pwedeng masayang ang mga life lessons. Okay. For most Aquarians, may isang toxic connection na nagdadala ng burden, heavy feeling, okay, sa mga Aquarians. Sabi ng feminine sa connection na to, hindi siya interesado na makipag-usap sa masculine. Sabi niya is, sinubukan na naman niyang makipag-usap before, but right now, sabi niya parang wala na siyang gustong sabihin. Okay? Nakatalikod na siya. Trying to heal from a situation. I feel nagkakaroon ng trying to step back, managing of emotions, because may mga suppressed anger dito na sinusubukan na unti-unting iproseso yung mga emotions. Pinipigilan ako. Unti-unting pinoproseso yung feelings, yung emotions, yung nangyari. And I feel if ever magkaroon ng conversation, maaari na namang magkaroon ng impulsive or ugly communication here. Maraming gustong sabihin pero pinipigilan. Sabi ng masculine here, sobra din siyang, parang nagkaroon din siya ng like worries, overthinking about this connection, about sa mga lies na tumakbo sa relationship na to. Okay? The masculine here is parang meron na rin siyang energy of for most sa relationship na to, hindi ready yung masculine to really take personal accountability sa connection na to. Kasi napaka, again, going back to the masculine and feminine, the masculine energy would be mas action taker, mas aggressive, okay? The feminine would be the receiver, the love and the nurture energy. Take this how it resonates. Kasi may mga nagtatanong paano pag parehong babae, pag parehong lalaki, or, minsan kasi kahit naman heterosexual relationship, mas masculine yung energy ng babae. Take it how it resonates, okay? So, sabi ng isang person dito is napapagod na siya, ayaw na niyang mag-overthink kasi parang puro lies lang naman daw yung nangyayari. Hindi ina-expect na magkakaroon ng ganitong lies and deception. Kaya right now, parang the feeling of binigay lahat, pero parang kumbaga sa sugal, tumaya, malaki yung talo. Maraming trust issues here, but I feel pareho kayo na energetically tied pa rin, okay, sa connection na to. Same old cycle, someone is praying na sana maging mas maayos na yung finances, magkaroon na ng financial stability. But I feel, andito naman yung focus, no, na eto muna yung unahin for now. Sabi din ng masculine is gusto niyang i-rekindle ang passionate connection na to, but it feels like wala pa akong nakikitang genuine effort right now.
May nakikita rin ako dito na nagkaroon ng malaking disagreements na nagdala ng ending sa relationship, and it feels like you trigger each other with the Temperance in reverse. You might be dealing with a Gemini, Aries, Pisces, Capricorn. Let's see. Energy, okay? Pwedeng big 3, pwedeng big 6. Or stellium. Minsan nasa stellium. Okay, let's see. The reason for the reading is, in the past, nagkaroon ng mga trust issues, pakiramdaman, Sherlock Holmes energy, okay, nag-iimbestiga. Ano ba talaga yung nangyayari dito? Nagkaroon ng wisdom, revelation, and it feels like someone feels like hindi na dapat ipaglaban ang relationship na to, nakakapagod. Marami siyang nalaman na truth na nasaktan ng isang person dito sa truth na to, but tanggap niya, no? It feels like this is a blessing in disguise na malaman na talaga. Recent past, Aquarians are trying to juggle. Ano ba talaga yung mga dapat gawin, unahin, okay? Trabaho, pamilya, anak, sarili, side hustle. Clarify the Two of Pentacles. Wala. Okay. So, trying to juggle mga responsibilities para walang malaglag, walang mapabayaan. May prayers and manifestation sa mga Aquarians na sana is tuloy-tuloy na yung swerte, no? Meron pa talagang hinihintay na malaking swerte. Meron din, kumbaga, ang swerte naman, ang blessings, hindi naman yan laging pera, okay? Meron kang hinihintay na matapos na karmic connections, na mag-turn na yung will, na magbago na yung energy sa isang situation sa buhay mo. Meron kang hinihintay na victory, meron kang hinihintay na lumabas na truth. Sabi mo, you feel na marami ka pang hindi alam, pero kailangan ba talaga ng confession and revelation? Hindi pa ba enough yung mga nalaman mo? But I feel, no, for most, kailangan pa talaga ng more info para makapag-decide na, okay? Because at some point, meron kang iniisip kung tama pa ba talaga na ipaglaban ng isang long-term commitment or isang solid connection na right now is pareho ikaw at yung partner mo ay hindi na nabibigyan ng effort ang connection na to for now. So, humingi ka ng guidance kay God kung ano ba talaga yung dapat gawin at effort at kung i-fix pa ba ang connection na to. Right now, ang Aquarians ay nasa solitude, trying to connect with the intuition, trying to connect with the divine. Okay. May nararamdaman akong isang feminine na itinatago sa relasyon na to. So, the masculine, may tinatagong isang babae, ang masculine. Bakit tinatago? Binibigyan ng tulong? Trying to move forward? Or binigyan niya ng tulong para makamove forward tong feminine na to na itinatago niya. Ibig sabihin hindi legal, kaya itinatago ng masculine. Okay? The Emperor energy is may asawa, may committed siya. The Boss energy, negosyante. Meron siyang binibigyan ng pera, ng tulong na isang babaeng hush-hush. Sikreto, ilagay sa dilim, inaabutan niya ng tulong. Okay? Gusto niyang makamove forward, gusto niyang may plano ang masculine na to sa isang babaeng itinatago niya. So, sabi ng person ng mga Aquarians, ano ba talaga yung tama? Ano ba yung dapat gawin? But I feel, for some, no, na parang kung ano man yung commitment ng masculine na to sa third energy feminine na to, parang gusto na niyang lumayo ka na, magbagong buhay ka na. Pero yung iba is like sinusustentuhan para makamove forward sa buhay. Okay? Scholarship program. Okay. So, sabi ng person ng mga Aquarians, ayaw rin niya ng conflict. Maraming sikreto sa relasyon na to. Huwag mo kong materi-teri. Puro na lang. Itinatagong relasyon. Okay.
Same old cycle. Itong mga trust issues na to, matagal na to. Yung iba, dekada na. Okay? Okay, continue. So, may doubt sa mga Aquarian kung magkakaroon pa ba siya ng like stable relationship na masaya, long term. Iniisip niya, tama pa bang balikan ng isang long term commitment or hindi na? Until the end of April, Aquarians would try to building, and this is like stability, pera, maraming pera. Okay? To the extent na kayang tumulong ng mga Aquarian sa pamilya, kaibigan, okay, makakabawi. Magkakaroon ng balita sa isang babae na magkakaroon siya sa feminine, no? Sa feminine, sa connection na to, makakatanggap siya ng isang balita na magdadala sa kanya ng swerte at financial stability. Okay? Marami siyang wino-worry ang feminine, pero I feel magkakaroon ng solusyon ang mga wino-worry. Okay. For some of you, madidisappoint ang feminine because makakatanggap siya ng balita na about third-party situation na maaari niyang i-worry, ika-overthink. May lumabas kasi kanina that the masculine, that the emperor, yung negosyante energy dito, ay may tinatagong isang babae. Okay, Justice card. Aquarians, justice is on your side. Kung ano yung hinihintay mo na para sa'yo, makukuha mo. Though, meron ako nakita, especially on the end of the feminine. Though may nakikita akong third party here, but, I don't know, I feel naman na kung ano yung magiging desisyon, may kasal din dito eh. May divorce, may annulment na pag-uusapan about pera and properties. And I feel maaring madihado ang feminine. But kung ano yung dayaan na maaring mangyari dito, there's a divine justice. Okay? Ito lang yung sa akin ha. Anyone na ng lolo ko, babawian niya ni God. Hindi mo alam kasi kung yung karma ng tao ay nasa health, nasa mental health, mga taong niloko din siya. Alam mo, may mga situation where halimbawa, dinaya ka no, sa hatian ng properties, tapos may negosyo tong person na to, pwedeng business partner o kamag-anak niya loloko. Alam mo, may mga ganun eh. O kaibigan niya na sobrang tiwala siya. Yung mga perang ninakaw, mga perang hindi kinuha sa magandang paraan, binabawi yan. May tinatagong relasyon dito, matagal na, or paulit-ulit na tong ginagawa ng masculine na to, tong negosyante energy na to. And very confident to, na parang bakit, pera ko naman to, ibibigay ko kung kanino ko gusto. But syempre, sa thinking ng masculine, tama siya, but sa mata ng divine, there's a divine justice here. There's a third-party energy. And I feel, this masculine is dealing with multiple energies. Meron siyang binigyan na ng pera para magbagong buhay na. Okay? Meron siyang tinutulungan na mga third energies. Merong pandarayang maaaring mangyari sa hatian, kung ano man to, or pagbibigay ng sustento. But, the divine is watching, and karma is fair. Karma is fair. Okay? Any more? Ending. Okay? Kung ano man ang toxicity na to, matatapos na. Kung ano man yung injustice, matatapos na. Divine justice is here. If ever na magkaroon man ng legal separation, annulment, justice is on the side of like kung sino man yung nadedehado, kung sino yung nilalamangan, kung sino yung nangloloko dito, may kabayaran sa divine, masisingil ng malupet na divine justice. Okay? So, yeah. Yun lang naman yung sa akin lagi, no, na parang do good,
walang perfect, nagkakamali. But, ang pinakamahalaga is hindi mo sinadya na makasakit. And, if ever na may mga nangyaring hindi maganda, ay itinatama mo. But, kung kinatok ka na ng divine, hey, mali ang ginagawa mo, at patuloy ka pa rin na gawin ng mali, manlamang, manloko, may kabayaran. Minsan, no, pag nabibigyan kasi ang tao ng power, ng title, ng posesyon, ng pera, naaabuso. And any power na inaabuso, minsan, lalo na ako naniniwala ako sa paboritong anak ng Diyos. Ito yung mga tao na sabihin natin may purpose, no? May divine purpose sa earth to help people, to serve humanity, okay? But minsan, nalulunod sa power, minsan nalulunod sa pera, umaabuso, yumayabang, and may way si God para bigyan ng disiplina. Alright? So, yeah. Do good. Kung ano yung darating na justice, ito yung deserve na justice ng Aquarians. Alam niyo yan. If you do good, alam niyo maganda yung harvest time. If you do bad, alam niyo na, di ba? Uma-agree. If you do bad, may katapat lahat na energies. May katapat lahat na harvest time. Okay? Matatapos na ang toxicity sa relationship. Okay. Kung ano yung pinagpe-pray, as long as it's divinely aligned, it's yours, Aqua. Kung ikaw yung nasa energy where naargabyado ka, makukuha mo ang like good karma here. But if not, whatever na energy na pinut out natin sa universe, may harvest time in the next 3 months. Okay? So, whether yung sinabi kong good harvest time to, whether good news or bad news, ikaw yung nakakaalam. Okay? In the next 3 months, may darating na divine justice. Alright? And that would be the Aquarian bonus reading for the month of February. See you again in a few days for your next month's reading. Bye-bye, Aquarians! PM nyo ako for personal reading at para sa ating mga crystals. Bye-bye!